ng mga eksperto sa lumulobong bilang ng mga kabataang nabubuntis ngayong pandemya at pabataan ng pabataan mga maagang nagiging ina. Bakit? Na ahensya na ideklara na itong national emergency. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating programa na EduTalk. Ako si Liana, ang inyong host. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang mahalagang paksang madalas hindi nabibigyan ng sapat na paliwanag, ang sex education. Tama ka dyan. Kung mas maaga lang sana silang naturuan, mas magiging responsable lang sila sa kanilang mga desisyon. Hindi para hikayatin sila, hindi para protektahan sila. At hindi lang ito basta kaalaman. Ang sex education ay ang pagrespeto sa sarili at tamang pagdedesisyon sa buhay. Dito nagsisimula ang pagiging responsable. Simulan natin sa tanong na, ano nga ba talaga ang sex education? Ang sex education ay pagtuturo tungkol sa ating katawan, emosyon, relationships, consent at responsibilidad. Hindi ito tungkol sa pag-eenganyo, kundi sa pag-iwas sa maling desisyon na may malaking epekto sa hinaharap. Ayon sa Philippine Government Agency, tumataas ang bilang ng teenage pregnancy sa Pilipinas bawat taon. Ibig sabihin, kulang ng tamang kaalaman ang mga kabataan at dito pumapasok ang kahalagaan ng sex education sa paaralan. Kapag alam ng kabataan ang tama at mali, hindi sila madaling maimpluwensyahan. Mas nagiging matatag sila sa peer pressure at napapahalagahan ang kanilang kalusugan at dignidad. May iba naman na nagsasabing, masyado pang bata ang estudyante para dito. Ano ang masasabi ninyo? Mas delikado kung mananatiling tahimik ang usapan. Dahil kung walang tamang kaalaman, naghahanap ang kabataan sa internet at madalas mali o hindi totoo ang nakikita nila. Tama, ang sex education ay hindi malaswa. Ang kawalan ng tamang impormasyon ang nagiging dahilan ng problema. Ang layunin nito ay protection, hindi pag-udyok. Kung ganon, ano ang masasabi nyo tungkol sa papel ng mga magulang dito? Dapat ba silang kasama sa paghubog ng sex education? Oo, dapat kasama ang mga magulang. Dahil ang sex education, hindi lang responsibility ng school. Mas magiging epektibo ito kapag may suporta din galing sa bahay. Kapag open ang communication sa pamilya, mas magiging komportable ang kabataan magtanong at mabawasan yung hiya at takot. Dagdag ko, kapag nakikita ng kabataan na open si parents at hindi judgmental, mas nagiging safe yung discussion. Hindi sila natatakot mag-open ng tunay na nararamdaman. Mas napipigilan din yung culture ng paninira, chismis at misinformation. At dito pumasok ang malaking role ng society. Hindi dapat gawing tabu ang topic sex education. Kung puro bawal lang at puro takot ang approach. Mas lumalala ang yung problema dahil sa mas maraming kabataan nagpapanggap na alam nila kahit hindi naman. Mas nagiging marupok sa wrong influence. Kaya nga dapat factual-based, not fear-based. Kapag tama at malawak ang informasyon, hindi sila madaling mapaniwala ng kung ano lang nakikita na online. Mas natututo sila bilang critical at hindi mabilis maniwala sa stereotype at misinformation. Kung tama ang kaalaman, mas magiging handa tayo harapin ang mga emosyon at desisyon natin sa buhay. Kaya hindi dapat ikahiya ang pag-uusap tungkol sa sex education. Dapat itong maging bukas, tama at makatotohanan. Bilang pagtatapos, ano ang pinaka-practical na dapat maunawaan ng kabataan tungkol dito? Ang sex education ay hindi dapat katakutan. Ito ay knowledge na maprotektahan ang sarili at respeto sa ibang tao. Ang tamang impormasyon ay mas malakas kaysa sa curiosity na walang basehan. Hindi natin tinuturuan sila para maengganyo, tinuturuan natin sila para maging ligtas, responsable at informed. At kung gusto natin bumaba ang teenage pregnancy, gender-based violence, harassment at abuse, kailangan natin simulan sa information at communication. Kaya ang sex education ay hindi dapat katakutan. Ito ay kaalamang nagsisilbing sandata ng kabataan, kaalamang nagpoprotekta sa kanila, nagtuturo kung paano pahalagaan ang sarili at gabay para matutong rumispeto sa ibang tao. Thank you.